Hello guys, panibagong araw, panibagong vlog. So for today's video, hindi ito guys yung usual na ginagawa kong vlog about life here sa abroad. But for today's video, this is like a reaction video, realization video about sa nangyari sa batang Serene Claire Baterbonia o mas kilala sa tawag na Bobet. It's been few days na nakaraan nang mailibing sa huling hantungan si Rene or si Bobet. But hanggang ngayon, marami pa rin mga maralitang Filipino kagaya ko na apektado sa nangyari sa kanya. Kumbaga bakit parang personal? Mabigat sa loob, may lungkot, pag nakikita yung kanyang mga videos, at may galit dahil sa kanyang nadatnan. Even though hindi naman siya kilala personally or namit man lang or related sa kanya. Yes, before nakakita ko ng kanyang mga videos, but hindi talaga ako nakafocus sa mga videos niya dati. At yung iba nga, nakilala nila si Rene nung nangyari na yung aksidente, pero bakit ang bigat pa rin ng nararamdaman? Parang personal talaga yung nararamdaman nating mga Filipino. It is because nakikita natin na tayo si Rene. Hindi si Rene na magaling mag-basketball, hindi si Rene na isang atleta, kundi si Rene na may malaking pangarap para sa pamilya, nagsakripisyo para sa pamilya. Kaya karamihan sa atin is parang ramdam talaga yung sakit ng pamilya ni Rene when he passed away. So nakikita natin siya bilang anak, kapatid, but nakikita natin siya bilang younger version natin. Yung version na we sacrifices everything, nagsumikap, hindi lamang sa personal na pangangailangan, kundi para sa pamilya. At ito, bakit apektado ang lahat? It is because ang storya ni Rene, ito ang storya ng bawat Filipino na nagsusumikap para maiahon ang pamilya sa kahirapan. Nagsakripisyo tayo, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya. At ito ang ginawa ni Rene, kaya halos ng mga maralitang Filipino ay ramdam yung sakit, yung bigat ng loob, yung paghihinagpis sa nangyari sa kay Rene. Kasi hindi lamang pagkawala ng isang magaling na atleta. Claire Baterbonia, I'm from Davao City and ang sports ko ay basketball secondary. Kundi ang pagkawala ng isang batang nangarap para lamang may angat sa kahirapan ang kanyang pamilya. Siguro hanggang ngayon, marami pa rin sa atin yung nasasaktan, nagluluksa, mabigat ang loob sa pagkawala ni Bobet dahil ini-imagine or nakikita natin kung anong future sana siya kung hindi siya nawala, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. So si Rene, mas kilalang si Bobet, represented the dream ng bawat pamilyang Filipino. Nagsakripisyo, nagpoporsige, isang batang nangangarap ng magandang future, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Kaya karamihan talaga sa atin is nalungkot sa nangyari sa kanya. It is not because
kilala natin siya personally. But because alam natin yung kanyang storya, it's because naisabuhay natin yung storya ni Bobet. Rest in peace, Mr. MVP, Rene Clerk Bobet Baterbonia. Napaaga man ang pag-alis mo sa mundong ito, pero kung alam mo lang kung gaano ka kamahal ng mga Filipino. Sa pamilya ni Bobet, my deepest condolences and I am very sorry for your loss. At nandito kami sa likuran nyo hanggang sa huli, and we are hoping na makuha ni Bobet at ni Divine yung justice na nararapat para sa kanila. Ako si Rene Clerk Baterbonia, usa ka proud Agusanon athlete, and I believe talent and hard work can open doors to greater opportunity. Just a kid with a big dream. Mabangkad na kayo. Ganyan. Ay, di ba, ganun ba galang ka? Ganun ba galang? Oh. Dami ba? Papunta na ako, nasaan ka na ba? Kung ako sa'yo sumama ka na, tara. Tara, sumama ka sa akin. Ako ka na nakikamay. Ito, mga saos, pre, paminawa mo ba? Pre, paminawa ko mga saos ba? Kung saan